Good day to all of you. We are giving skills to poor children of farmers in automotive, motorcycle repair, welding, and organic farming. Now that we are here on site in San Jose, Nueva Ecija, in order to show to you what we are doing. And we hope that this will give you a better idea of our vocational school. So we thank you for this segment, and we would like really to show you what we are doing to the children of poor farmers in Nueva Ecija. Bakit mo naisipan mag-aaral dito sa Don Bosco? Kasi po naisipan ko po mag-aral dito sa Don Bosco at ang pinili ko pong course ay MSES. Dahil na rin po sa in-inspire po ako ng mga pinsan ko na nakapag-aral dito at meron na po sila ngayong magagandang trabaho. Don Bosco po yung pinili ko dahil bukod po sa skills ay may iba pa po silang tinuturo mapalapit sa Diyos. Tapos ang kagandahan po kasi pagkayari po dito may sure na pong trabaho ang nakaabang po sa amin. Nasa welding po ako kasi hindi lang po para sa lalaki yung welding, kundi ganun din po sa aming mga babae para mahasa din po yung skills po namin sa pag-welding. Yun lang. Okay, gano'ng kakatagal na nag-aaral dito sa pag-welding? Ang bali 10 months po dito, tapos sa OJT po is 5 months. Ang pagkatapos po is i-apply ko po sa abroad po para po makakuha po ako ng trabaho para makatulong po ako sa family ko. Okay, anong masasabi mo sa palakad ng Don Bosco rito? At siya nga pala, ikaw po yung nagbabayad, hindi? Libre po yung pag-aaral ko namin. Okay din po na naparito po ako dahil marami po ako natutunan at napag-aaralan sa mga bukod sa Kristyanismo, yung education po namin, natutulungan po nila ng maayos at maganda rin po ang pamamalakad dito sa eskwelahan para po sa aming mga kabataang mahihirap. Natutulungan po nila kami na makapag-aral po muli, makakapos po sa buhay, natutulungan po nila. Magkakaroon po kami ng pag-asa sa buhay para bumangon po muli at mangarap po para sa aming mga buhay. So, yung pagpasok ko po dito sa Don Bosco ay wala naman po talaga sa plano. Wala lang po talagang kakayahan yung magulang ko na makapagtapos ako sa college ng 4 years dahil gusto ko pong maging teacher. So, yung Don Bosco po ang napili ko dahil nanggaling din po dito yung kuya ko. At nakita ko naman po sa kanya, nagkaroon po siya ng trabaho after niya pong makagraduate dito. Minsan po mahirap silang pasunurin pero yung kagustuhan mo po talaga na matuto yung mga estudyante mo. So gagawa ka po ng paraan para mapasunod po silang lahat. Ang masasabi ko po, sobrang laki po ng pasasalamat po sa Don Bosco dahil kami po na mahihirap, nabigyan niya po kami ng pag-asa, yung mga kabataan po na kapos po talaga. At yung mga magulang na hirap pong magpaaral ng mga kabataan ay natutulungan po ng Don Bosco. Napili ko po yung organic farming dahil po dito po sa organic farming, mas nabibigyan po namin ng buhay yung lupa, hindi po namin pinapatay. At mas napapangalagaan po namin yung tanim na less chemicals po siya. Dahil po sa organic farming, mas mapoprotektahan po namin yung lupa sa pagkabuhay nito. Dahil po dito sa Don Bosco, dito po kaya ng magulang ko dahil po sa CLSU mas kailangan po ng financial yung magulang ko po kasi is hindi naman po kaya na magpaaral muna sa isang 4 years course na gaya po na sa CL. Kaya dito ko po napili sa Don Bosco kasi mas kaya po nila at may tumutulong naman po sa amin. Nagpapasalamat po ako sa Don Bosco dahil nabigyan po kami ng pagkakataon na makapag-aral na maipakita po yung talent namin and skills po namin dito. Lalo na po sa aming course na kinuha. At dahil po sa Don Bosco, mas nabigyan po kami ng pag-asa na makapag-aral ulit kahit na po hirap kami sa buhay. Kasi po yung waste po ng Bolates, nakakatulong po siya para sa farming po, especially po pang pataba po ng lupa.
Yung mga bulate po ay nilalagay po dito. Tapos yung mga syunad pong dahon, yun po yung kinakain po nila. And yung waste po ng bulates, yun po yung yung ginagamit po pong farming po. Available po yung yung vermicast po namin from outside buyer po. Kasi makakatulong din po ito sa kanila. Hindi lang po sa school, kundi para na din po sa mga mamimili. Thankful po kasi po yung ganito pong opportunities, very rare po siya at magagamit po talaga namin to pang kabuhayan. Ako po si Rogelio Vallejo Asmin Jr. Dati po ako mag-aaral ng Don Bosco Training Center San Jose. At isa rin po sa mga natulungan po ng Don Bosco San Jose na dati po ay isang out-of-school youth na nag-aaral sa Don Bosco at ngayon po ay tumutulong na rin po sa mga kabataang may hirap at nakapag-graduate na rin po ng maraming kabataan. Total sa kabuuan po, meron na ho kaming mahigit 2,000 estudyante at 68% po noon sa mga 2,000 po na nakapagtapos dito sa aming pong center ay meron na pong trabaho. Kanya nga po napakainam at napakagandang tulong po at napakalaking tulong po para sa aming mga out-of-school youth na itong Don Bosco San Jose ay sinilang dito sa aming lugar upang ang mga kabataan po ay patuloy na mabigyan ng pag-asa at mabigyan po ng kabuhayan. Salamat po. I hope you were able to see what we are doing with our students in the different workshops. They are being trained not only to be skillful, but also to be able to perform well when they will be employed after their graduation. What we are doing is to help these poor young men and women gain employment so that they can help their families and secure a good future. We hope that with the presentation that we have made, you will be able to assist us in our effort to educate poor young men and women. These youth are the future of our country, and when we are able to provide them work, they are able not only to help their families but also to help their community. So we depend on your generous support, and we are very hopeful that God will inspire you to be able to share what you have in order to give a bright future to these students. In my background is the image of our Blessed Mother. We call upon her in order to intercede for us. And also our founder, St. John Bosco, will always be there to reward your goodness and generosity. So thank you for viewing our presentation, and we hope that it has helped you to learn a little what we are doing for the poor and abandoned youth. And with your generous help, we'll be able to continue this mission. Thank you very much.